paano kung sabihin ko sa inyo na may isang sinaunang kalendaryo na hindi lang basta listahan ng mga selebrasyon, kundi isang blueprint ng hinaharap. Parang isang mapa na isinulat libu-libong taon na ang nakalipas. Yan ang bubuklatin natin ngayon. So, let's get right into it. Ang pag-uusapan natin ay isang napakalalim na interpretasyong theological. Ang sabi rito, yung 7 pangunahing kapistahan ng mga Hudyo ay hindi lang mga simpleng holidays. Sinasabing, ito raw ay isang propetikong timeline, isang divine calendar para sa buong kwento ng kaligtasan. Ayon sa source material na ating sinusuri, ang 7 kapistahan na ito, hindi lang sila mga ritual. Isipin nyo na para silang isang banal na disenyo, isang serye ng mga anino o shadows na nagtuturo sa isang mas malaki at mas totoong realidad na darating pa lang. At heto na nga sila, ang 7 kapistahan na kaayos ayon mismo sa pagkakasunod-sunod nila sa kalendaryo. Ang argumento rito, bawat isa sa kanila ay isang eksaktong hakbang sa isang kronolohikal na propesya mula mismo sa krus hanggang sa pagtatatag ng kahuli-hulihan kaharian. Ang galing, di ba? Okay, para mas madali nating masundan, hinahati ng ating source ang blueprint na ito sa 2 bahagi. Una, yung inatawag na spring feasts o mga kapistahan sa tagsibol. Sinasabing ang mga ito tapos na, perfecto at eksakto ng natupad. At yung pangalawa, ang fall feasts o mga kapistahan sa taglagas. Ito naman daw yung mga kabanata na malapit na mangyari. Simulan natin sa mga natupad na. Unang-una sa listahan, ang kapistahan ng Pasko. Ayon sa interpretasyon, ito raw ay direktang katumbas ng pagpapako sa krus kay Hesukristo. Kung babalikan natin ang lumang tipan, yung dugo ng kordero ng Paskwa, yon yung naging proteksyon ng Israel mula sa hatol ng Diyos sa Ehipto. So napakalinaw na simbolo ito ng kaligtasan sa pamamagitan ng dugo. At dito, kitang-kita natin yung tinatawag na fulfillment sa bagong tipan. Perfect match, di ba? Si Kristo ay kinikilala bilang ang tunay at pangwakas na kordero ng Paskwa nang sakripisyo ay para na sa bulong sangkatauhan. Okay, sunod na kapistahan. Agad-agad pagkatapos ng Paskwa ay yung kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Nagsisimula ito sa 5 araw ng unang buwan, 1 araw lang pagkatapos ng sakripisyo. Ang utos dito ay simple lang, alisin ang lahat ng lebadura o pampaalsa sa bahay. Alam nyo, sa simbolismo ng Biblia, ang lebadura ay madalas na kumakatawan sa kasalanan, kaya itong kapistahan na to ay parang isang ritual ng paglilinis at kadalisayan. At heto yung koneksyon. Sinasabi na yung simbolikong paglilinis na yan ay natupad ng ang walang kasalanang katawan ni Kristo na parang tinapay na walang lebadura ay inihimlay sa libingan. At ang timing, eksakto sa pagsisimula ng kapistahan. Grabe yung presisyon. Ngayon, punta naman tayo sa pangatlong kapistahan, ang first fruits o unang bunga. Tingnan natin kung paano nito dinudugtungan yung propetikong disenyo. Itong seremonyang ito ay pagdiriwang ng pinakaunang bahagi ng ani. Kumbaga, ito yung pasasalamat sa Diyos para sa unang ani at kasabay nito, isang pangako na may mas marami pang darating na ani. At ito yung pinakamahalagang punto rito. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ang itinuturong katuparan. Siya ang unang bunga mula sa mga patay. Ang pagkabuhay niya ay nagsisilbing garantiya na may susunod pang malaking anihan at yun ay ang pagkabuhay na muli ng lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. So ngayon, nakita na natin yung pattern sa spring feasts, di ba? Ang linaw ng katuparan. Ngayon, lumipat tayo sa fall feasts. Dito na nagiging mas exciting kasi ito na raw yung bahagi ng roadmap na hindi pa natin nararating. At nagsisimula ang lahat sa kapistahan ng mga trompeta. Itong kapistahan na to na ginaganap sa unang araw ng 7 buwan ay iniinterpreta bilang propesya ng second coming o ikalawang pagbabalik ni Kristo. Yung malakas na tunog ng trompeta, yun daw ang hudyat ng kanyang pagdating at ng pagtitipon sa kanyang mga hinirang mula sa iba't ibang dako ng mundo. Pagkatapos ng pagbabalik, may susunod na yugto. Sinasabi ng interpretasyon na ito ay isang panahon ng huling paghuhukom at paglilinis. At ito raw ay propetikong inilalarawan sa Day of Atonement o Araw ng Pagtubos sa Kasalanan. Para maintindihan natin yung propetikong kahulugan nito, kailangan nating malaman kung ano ba talaga ito. Ang Yom Kippur ay ang pinakasolemne, pinakasagrado at pinakamahalagang araw sa kalendaryo ng Israel.
isang pambansang araw ng pagsisisi at pagbabayad sala. At sa loob ng prophetic framework ng sagradong araw na ito, dito raw magaganap ang isang napakadramatikong pagkakasunod-sunod ng mga huling kaganapan mula sa pagtunog ng huling trampeta hanggang sa tuluyang pagkakagapos kay Satanas. At sa wakas, ang grand finale, ang buong plano ay nagtatapos sa Feast of Tabernacles o kapistahan ng mga tabernakulo. Ito ay isang pagdiriwang ng masaganang ani, pagtitipon at pananahana. Kung dati sa lumang tipan ipagdiririwang nito ang pag-ani at ang pag-aalaga ng Diyos sa kanila sa disyerto, ang propetikong katuparan daw nito ay ang sukdulang pagtitipon, yung panahon na ang Diyos mismo ay mananahanan na kasama ng kanyang mga tao. Hindi na sa templo, kundi kasama nila. At itong talata mula sa aklat ng pahayag, ito raw ang naglalarawan sa mismong katotohanan na tinutukoy ng sinaunang kapistahan ng mga tabernakulo, isang panahon ng kapayapaan, katarungan at paghahari kasama si Kristo dito sa lupa. So kung titingnan natin yung buong larawan, mula Pasko hanggang Tabernakulo, ang 7 kapistahan ay bumubuo ng isang kumpletong kwento, tuloy-tulay at magkakaugnay. Isang salaysay ng plano ng kaligtasan mula sa unang pagparito ni Kristo hanggang sa kanyang huling paghahari. Kung ito man ay isang literal na roadmap o isang malalim na theological na simbolismo, hinahamon tayo ng interpretasyong ito na makita ang isang napakadetalyang disenyo sa buong kasulatan. Isang disenyo na marahil ay nagsasabi sa atin kung nasaan na tayo sa timeline na ito at kung ano pa ang dapat nating asahan. So ano sa tingin mo? Nakakatuwa bang isipin na baka merong tayong hawak na mapa?